Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang kinasasangkutan nga di umano ni General Katapang tungkol sa Bucor Bilibid. Tila nakakalungkot nga ang isipin mga kaibigan ang pag-uusapan natin ngayon araw na ito dahil nabas ang mga matataas na opisyales ang maging magandang halimbawa sa kabataan at sa atin mamamayan ay sila pa ang nangunguna sa mga kababalaghan na nangyayari di umano sa bansang Pilipinas. Tulad namang ni General Katapang, matatandaan natin na pinalitan di umano si DG Bantag at ipinalit si Katapang. Ngunit talagang nung naipalit nga si Katapang na ito ay ninumbalak din ang mga pulboron at Mary Jane sa loob mismo ng Bilibid. Ang nakapagtataka dito mga kaibigan, bakit nga ba nanumbalik ang mga ganitong gawain sa loob ng Bucor Bilibid? Isa lang po ang dahilan dahil sa mga pulpolitiko ng mga ganib sa pera at kaban ng bayan. Talagang sinisira nila ang buhay ng mga kabataan. Kaya naman dapat talagang masibak itong si Katapang na ito at ipalit na si General Eleazar. Ito ang hashtag ng maraming netizen ngayon dahil kung makikita natin mga kaibigan, pinayagan pa di umano ni Katapang magpatayo ng kubol itong si Ampatuan na ito. Kaya naman talagang marami ang nasisira na buhay ng kabataan na walang paki di umano ang administrasyon at si Katapang na ito basta makakulimbat sila at makakuha sila ng pera. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Paulit-ulit na lang yung mga question kanina. Ang ibig sabihin niyan, we would like to put a closure on this problem right now. Director General Katapang, you made mention that you would like to remove a certain culture, no? But you did not mention that there is a real problem of the culture of corruption in Bucor. Can you tell us about that? Sige po, ang minana ko dito, yung kultura na bawat request ng mga PDL may kapalit sa mga gwardya. So, mayroong gusto makakausap parati yung kamag-anak niya, no? Yung gwardiya na mismo nagdadala ng cellphone, kung talk and text lang, mga 50,000. Kung may makikita o smartphone siya, 100,000. Yan po yung itinatanggal namin na kultura sa kanila. So, gagawin ko ngayon, lahat ng gwardiya bago mag-posting, sila muna ang uunahing kapkapan and then pipicturan na nag-posting sila. Kasi hindi po totoo ang sinasabi ng ilang mga congressman natin na PDL na ang kumokontrol. Ang totoo niyan, mayroong partnership yung mga gwardiya sa yung PDL tungkol dito. opo, it takes two to tango nga po kasi hindi naman dadali ng PDL yan. I'd like to ask, pangatlo, sapagkat nabanggit po ng superintendent ninyo that there are 700, itong daan ang tinanggal, ni-relieve. Ilan? 700 po. 700. 700 Po yung undergoing investigation. Ayun, yung sinasabi ko. 700 yung tinanggal. Naalaala niyo yon? Tinanggal niya yung ano pa yun eh, bago pala siya na-appoint noon eh. Nagtanggal na kagad siya ng 700. Kasi mga kaibigan, kahapon lang or nung isang araw, guys, nagtanggal siya ng 100. Naalala niyo yon? 'Di ba nung nakaraan? 100 na opisyal ang tinanggal niya. Oh. Nagtataka tayo bakit hindi siya kasama doon sa 100.
Dapat kasama siya doon. Yun yung kuni-question doon. Yung 700 na tinanggal niya dati, asa na yon? Yung pala mga kaibigan, yung 700 na yun, hindi pala tinuloy. Ito ha, panoorin, pakinggan nyo guys. Now, why is it that you are delaying the charging them in the court? You know, delaying charging in the court. Dinidelay niya yung, kasi kakasuhan mo yung mga yan eh. Dinidelay niya mga kaibigan yung 700 na yun. Ano pa yun ha? Matagal na yun ha? Bagong appoint pa lang siya nun. Dinidelay niya. Ibig sabihin, yung 700 na yun, wala na, nakatakas na yun. Yung mga opisyal na yun, baka siguro sa ibang mga ano na yun. O baka bumalik na sa trabaho yun dun sa Bucor. Tapos ngayon, nagtanggal siya ng 100. Yung 100 ba yan na tinanggal niya? Kasama ba yan dun sa dating 700? Hindi natin alam. Kaya po pabalik-balik ang problema sa Bucor, guys. Kasi tinatanggal nila, di ba? Tapos binabalik din nila. Ganon din yun eh. Anong dahilan nila? Retraining. I-retraining mo nga. Ganon din yan eh. Babalik din yan. Kahit i-retraining mo pa ng i-retraining dyan, yung ugali niyan, ganon pa rin. Nasanay na sa pera. Nasilaw na sa pera yung mga yan. Hindi na magbabago yan. Kaya ang pinakamaganda dyan, tatanggalin mo, as in tanggal talaga, hindi na ibabalik sa pwesto. Yun ang pinaka-effective na paraan. Kasi kung i-retraining mo lang, ganun din. After ng retraining, babalik uli sa Bucor. Pagbalik sa Bucor, ganun uli, kurakot uli. Kasi nga, nasilaw na sa pera yung mga yan. So, mali po ang ginawa ni General Katapang, guys. Tinanggal niya yung 700 dati, pero tinatanong siya ni Congressman Abante, ano nang nangyari sa 700? Tinuloy mo ba yung pag-charge sa tinuloy mo ba yung pagkaso sa kanila? Di ba? Ongoing po, may mga submit na lang po kami ng reports yung mga iniimbestigahan namin and anong course of action na ginawa namin. Okay. Di ba? Yun ang mga sagot eh. Yun ang mga kunwaring sagot eh. Tinuloy daw nila, magsasubmit na lang daw sila ng report. Ang tagal-tagal na nun, General Katapang, ang tagal-tagal na nun. 1 year ka na dyan, asa na? Asa na yung 700 na yan? Ipakita mo sa amin yung 700 na yan na sinasabi mong kinasuhan mo. Wala kang kinasuhan na 700. Kung may kinasuhan ka na 700 na mga opisyal, dapat binalita na yan. Ibig sabihin, tinanggal mo lang sila, niretraining mo, at binalik mo rin. Para mong nirecycle lang sila. Ayan, yung Bulok problema talaga. po ng PDL, sino yan? Katamora ba yan? Kataroha ba yun? Talaga nyo kaya merong mga guards ninyo ang involved dyan. Sa madaling panahon po, I will submit to you kasi may mga gusto na rin magsalita dahil naapektuhan din sila sa gulo na nangyayari. So hopefully in 2 weeks time o 1 week time, malaman na natin kung sino yung mga kasama o kakunayb sa nangyayari po sa Bucor. Therefore, Mr. Chair, inaamin po ng ating Director General na may kunayban between the some of the personnel of Bucor sa pagkawala ni sino yun? Hindi ko maano yung apelyido ni Kataroha. Meron pong kunaybans dito. Diyan po, You would admit that, Mr. Chair. hindi po, sir, ang connivances on the issue of corruption. Pero yung connivances na yung correctional officer nagkunay para patayin yung ating... Hindi po yun. Kundi for example, like, pera yan eh. May kunaybans sa pagbayad, may kunaybans sa pagkawala, may kunaybans sa missing. Hindi sa pagpatay. Kundi mayroong kunaybans na corruption dito. Yun ang pag-amin ninyo, Mr. Chair. Doon sa issue po kay PDL na nawawala, wala naman pong kaming indication na nagkunay po ang aming mga gwardiya para maging missing si... Hindi siya nakawala. Di ba? Kaya ko inulit to guys eh. Kasi sa isang hearing guys, iba din sinabi niya dito.
Ang sabi niya dito, walang connivance daw para mawala itong si PDL Kataroha. Pero sa isang hearing, inamin niya na meron talaga. Meron pong mga mga PDL din ang nagplano, either pinatakas or tuluyan ng ibinaon sa lupa. 'Di ba? Kaya inulit ko kasi nga medyo mahirap yung gusto ko kasi guys yung clarification yung ma-clarify talaga natin yung mga sinasabi po ni Atapang. Kaya po ang title dito, Katapang dapat na bang palitan? Kaya dapat na talaga siyang palitan mga kaibigan, kasi ang mga sinasabi niya guys, pag hindi niya yung mga sinasabi niya hindi consistent So pag pinagpapatuloy pa rin niya ang pagiging ganyan niya sa loob ng Bucor, sasabog yung Bucor mga kaibigan, sasabog yan. Maniwala kayo sa akin. Mga ilang araw lang, magbilang lang tayo ng ilang araw guys, sasabog yan. Magugulat siya dyan sa mga pinaggagawa niya. Hanggat hindi siya papalitan dyan. Kaya sa mas madaling panahon, kailangan ng ibalik, kailangan ng palitan at iupo si General Eliazar. Yun na lang ang bukod tanging para ma-save po ang Bucor guys, si General Eliazar. Pag hindi, wala, sasabog yung Bucor na yan. Kasi iba-iba na sinasabi niya Sa isang hearing, iba sinabi niya. Dito sa hearing, iba din sinabi niya. Katulad nung sinabi niya dun sa isang magulang ng PDL. Ang sabi niya doon sa magulang ni Kataroha, na ito daw ang magulang ni Kataroha, pumunta daw ng Bicol kasi meron na silang tracking. Ibig sabihin ng tracking, meron silang business na tracking mga kaibigan. Itong magulang ni Kataroha. Ngayon, sumagot na yung magulang ni Kataroha Ang sabi, wala kaming tracking, wala nga kaming motor tracking pa. See? Gets nyo? Ibig sabihin, may nagsisinungaling talaga guys. Kaya kailangan na talagang mawala siya dyan sa Bucor. Kung hindi, wala na. Sasabog po ang Bucor. Hindi po. Hindi siya pinakawalan. Hindi po. So, meron issue sa Bucor na merong pinapakawalan. In the past, meron pinapakawalan. May pinapakawalan na ginagamit sa criminal activity. There's been a open secret yan sa Bucor in the past. Na meron pinapakawalan na mga convicted dyan ng mga tinatawag nating mahuhusay at kapangyarihang tao sa labas upang gamitin in any criminal activity. Am I right, Colonel General? Yes po, katulad yung nangyari kay classic case yung kay Villamor po. Yeah, okay. Therefore, it is possible na meron din pong connivance dyan sa loob na pinakawalan itong si PDL connivance, tama. Kataroha, na ang katunayan niyan, hindi siya patay ngayon, missing. Oo. Hindi patay, kundi missing. Pinakawalan siya for a certain activity that is criminal. Posible po ba yun? Opo, posible po yun. Kaya po nagpadala na rin ako ng search and recovery team doon sa pamilya niya o kung saan man siya pwede malocate outside Bucor. Ano niyo nabanggit na ang allegation po that the PDL Kataroha ay patungo ng Bicol? Siya po ba'y may kamag-anak sa Bicol? Yung people ng kanyang mga pamilya ay Bicolano o mayroon siya mga kaibigan mga Bicolano? Ang report po, nung pinapuntahan namin sa bahay nila sa Agono Rizal, umalis po yung pamilya. Nagbiyahe pa pong papuntang Bicol. Kaya po doon namin sinusundan. Pero wala pa po doon yung PDL na hindi pa po nila kasama. Hindi pa naman po confirm na sumama doon. Kaya susundan po namin sila sa Bicol. Therefore, can you tell, Mr. Chair, can you tell this committee na inyo nang kinakausap ang mga family members and friends ng PDL Kataroha, okay, to find out kung talagang nasan siya? Yes po. Part ng inyong investigation, Director General, ay yung family members at friends ng PDL. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ano po yung inyong pwedeng ibigay na report sa amin dito sa inyong pag-imbestiga sa pamilya ng PDL at mga kaibigan?
As of the moment, Mr. Chair, Your Honor, wala pa po kaming official report kasi yun pa lang po ang aming initial investigation. But we'll submit whatever findings we have as regards the family and their friends kung saan po kung just in case po nakatakas po si PDL. Ano po ang timeline ninyo para ibigay sa amin ang mga reports na yan? Hanggang end of the month po or weekly, magsasubmit po kami ng progress report kung Mr. kinakailangan. Chair, nabanggit po ni Director General that weekly he will be submitting a report on the missing PDL that I would even think that's being used for criminal activity if he is indeed missing Ibang klase. today. No? At may connivance po ito kailan. So we will be expecting Director General that your report will come in every week. Am I right? Yes, Mr. Chair, Your Honor, we will submit the report weekly. I would like to say na alam ko na limitado po itong Director General natin because yung congestion sa Bucor, yung kakulangan ng budget. I do realize your limitation. I do realize also that you would like to really make a good reform on the Bucor system. And I hope that you'll be able to really do that, no, for the sake of the Filipino people. Now, the thing is this, Mr. Chair, there are the one suggestion that I asked of this committee that all of the reports should be submitted to us, whatever the report might be, on this missing PDL. And of course, Mr. Chair, I would like to ask, no, because you made mention of the law that Congress passed. This is the basis of your manual. Am I right, Mr. Chair? What was that law? RA 10575, RA? Republic Act 10575. Okay. Kayo po ba gumawa ng IRR based on that law? Meron po, there's an IRR implementing rules and it's a Submit the IRR to Congress for us to be able to know the substance of the IRR. Ulit nga. not to my knowledge, Your Honor, but we are willing to Will you review. please submit to us IRR? Yes, Your Honor. Submit to us your Puro lang your submit. manual, procedure manual. We would like to be able to find out if your manual is actually based on the IRR and the IRR is based upon the law that this Congress passed. Yes, we will comply, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Mr. Chair, I also would like to suggest that this committee should find time to have an ocular inspection to the Bureau of Correction. And I would be joining to be able to find out the real problem. No, because I have mentioned a while ago that the BBM cannot even impose any budget without going to the ground and realizing what is needful. So therefore, even while the budget hearing is being conducted, I would like to propose this committee, Mr. Chair, that we go to Bucor personally to find out what is happening there. So that tayo mismo, with our own very eyes, would be able to see the problem that is now facing us, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat, and you will lead the contingency. Pangalawa, gusto Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang hindi nga di umano pinapakawalan si Katapang na ito sa investigasyon. Dahil kung mapapansin kasi natin mga kaibigan, ang kawawa dito ay ang mga kabataan na naman na masisira ang buhay. Ang mga karumal-dumal na gawain sa bansang Pilipinas pag nanaig na naman, ang mga pulburon na ito ay marami na naman. Masasayang ang buhay at pagdidiskitahan ng mga pulburon user na ito. Kaya naman dapat talagang malinisan. Unang-una sa pinanggagalingan mismo ng mga pulburon sa loob ng Bucor Bilibid. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.